Hi Leo, welcome to my channel. This is Amihan Tarot. Ito po ay general reading, so hindi lahat ay magre-resonate sa iyo. Kunin mo lang kung ano at kung hindi sa iyo ay ibigay mo sa iba. So, kung saan ka makaka-relate dun lamang, so just take what resonates for you. Para sa mga dumadaan po ngayon sa aking channel, sa aking reading, please subscribe, pakihit na rin po ang notification bell. Ngayon kung magugustuhan nyo po ang aking reading, pakishare na lang po, pakilike, at kung gusto nyo rin po, pwede rin po kayo mag-comment. So now, let's start, Leo. Ang baraha ko po ay napakalaki kumpara sa aking kamay, kaya sa ngayon po hirap pa ako magbalasa, so pasensya na po. So universe, ano po ang ibibigay nyong energy para kay Leo for this week? Ito po ay weekly reading, ha? From July 6 hanggang July 6, 7, 8, 9, 10, 11. July 11. 6 to 11. So, Leo, ito ang iyong mga cards, ang iyong overall energy, Knight of Swords. Ang iyong challenge, the Fool. In the past, Five of Wands. Your present is the world. In the future, Eight of Cups. Ang iyong hidden energy, the Justice. Ang outcome, Three of Swords. Bakit? Aray. Aray, Leo. And then, ang iyong advice is the Death card. Transformation. Magkakaroon ka ng transformation, ending, and then new beginning, Leo. Don't worry. Kung ano man tong Three of Swords, maaari nakatakda na yan. But let's clarify kung ano man tong mga nandirito sa inyong baraha. Okay. Tinitingnan ko maigi kasi it makes sense kasi may Eight of Cups dito. May ending. May ending, Leo, na nangyari. Okay. Knight of Swords. Knight of Swords, ito yung palaban. Ito yung energy mo ngayon. Yes, nakikita ko yung outcome, Three of Swords. Ayan na yung mga ending. Pero ngayon, andun ka sa energy ng kung ano man yung nangyari. Doon tayo sa tingin natin is makakapagbigay sa akin ng magandang energy, which is positibo. At kung saan man yun, doon ka pupunta, Leo. Palaban. Sugod kung sugod. Ang determination is nandiyan. Ang iyong challenge, the Fool. Yes, the Fool, it means new beginning. Pupunta ka sa isang journey o is panibago. Ito is ano to eh. The Fool is also freedom. Freedom, pero yun, since yung challenge mo, hirap ka pa rin na magkaroon ng freedom sa sarili mo dahil nga sa nangyari. Of course, masakit. Hindi naman ganun kadali yun. Kaya natural lang na kung ano man tong bagong pupuntahan mong path, hirap ka pa din na mag-new beginning. Dahil gusto mo ng freedom eh. Gusto mo ng kalayaan. After ng itong masakit na pangyayari sa isang sitwasyon. Whether ito is marriage, maaaring ito is isang partnership or deep connection. Pwede ring friendship. Pero ito yung friendship na malalim ang ang connection. Meron naman ganun, di ba? Magkaibigan lang pero ando dun yung deep connection na nagdulot talaga sa'yo ng masakit na para ito yung pinakamasakit na card sa tarot reading. Three of Swords. Para kang talagang na-backstab, tinraydo, sinaktan, lahat. Kaya broken-hearted ka rito. Alam ko. Prangkalan tayo, Leo, masakit. Pero since andito si Knight of Swords, palaban ka pa rin, but still your challenge mo is makapag-umpisa, hirap ka pa din. So, Five of Wands, ito yung conflict. In the future. Kaya nga sabi ko in the future, in the past. May nangyari. Conflict, hindi magkasundo, away dito, away doon. Kumbaga, not on the same page talaga. Kung ano yung gusto mo, ayaw niya. Kung ano yung ayaw niya, yun yung gusto mo. Kaya hindi nagkatagpo.
Yun yung nakikita ko rito. Arguments. Okay, in the present moment, you're the world. The world is a new cycle. So, mag-new beginning ka nga talaga rito, Leo. Ito yung tinadhana na ng may kapal ng universe. Sabi nga nila, kung ang isang bagay ay paulit-ulit na lang yung cycle na nagdadala na ng toxicity sa isang relasyon, kailangan nang tapusin. Hindi naman porket new cycle is new boyfriend na o new lover o new, hindi. Maaaring meron ditong nagtapos. Oo, may nagtapos kasi may nag-end dito eh. Pwedeng ito yung pwedeng ito yung mga, let's say, toxicity sa inyong dalawa na kailangan na makat. At makapag-umpisa ng panibagong yugto para sa inyong dalawa. Okay, in the future, 8 of Cups na nag-cause ng sadness. Ayaw mo man, ayaw niya man, pero yun talaga eh. Kaya nga, let's clarify kasi hindi ko alam kung talagang nawala na ba talaga ang relasyon o may cycle lang na nawala o natapos. Your hidden energy, the justice, gusto mo ng hustisya, gusto mo ng fairness. Diba? Kung ano yung tama, dapat yun eh. Yun yung nasa isip mo ngayon, yun yung energy mo. Bakit? Ginawa ko lahat, pero parang wala pa rin. Parang sa'yo hindi fair ang nangyari. Ganun naman talaga. Minsan, binibigyan tayo ng pagsubok o isang eksena sa buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon para matest kung gaano kakatibay. Okay. By the way, ito na yung outcome, 3 of Swords. Yes, masakit. Kumbaga na backstab ka, tinrider ka. Ito na yung pinakamasakit na nangyari sa buhay mo. Na parang hirap kang bumangon. Pero nandirito ang iyong energy, sulong pa rin. And then, ang iyong advice is the Death card. Ending and new beginning. Again, hindi ko alam kung cycle o talagang relationship. So, let's clarify. Let's clarify, Leo. Ano po, universe, ang mga clarification card ni Leo para sa linggong ito. Knight of Swords, clarified by 8 of Swords. Oh my God. Okay, Leo. Ang energy mo is yes, palaban ka, pasulong. But at the same time, may mga eksena, siguro, pagdating ng hating gabi, matutulog ka na, ando doon pa rin yung hindi ka makatulog. Anya dyan yung sobrang lungkot. Isip dito, isip doon, ba't nangyari to? Kumbaga, ang daming bumabagabag sa'yo. Pero this is self-imposed ha. Pwede mong tanggalin to. Oo, matatanggal mo to kasi determinado kang puntahan ko ano yung sa tingin mong tama eh. Kung sa tingin mo may isang relasyon na naghihintay sa'yo na para sa'yo, although kailangan mo siguro munang mag-isip, hindi naman porket pasulong ka sa ibang direction is love na kaagad. Maaaring gusto mo lang magkaroon ng isang uumpisahan na sa tingin mo magbibigay sa'yo ng saya. Let's say meron kang gagawin na isang creative talent na dati mo nang ginagawa. O mga skills na meron ka na gustong-gusto mong gawin na ngayon is yun munang direksyon ng pupuntahan mo para maiwasan mong isipin kung ano man tong masakit na nangyari sa'yo. That's why may 8 of Swords. That's why sabi ko nga, ito, pwedeng mawala ito kasi self-imposed to. Nasa isip mo lang na di mo kaya, pero kaya mo yan. At yun ang iyong overall energy for this week, Leo. Okay, let's clarify the Fool. Oops. Ano po ang clarification card ng The Fool? Seven of Swords. Oh my God. 8
7. Alam mo, 7 of Swords is, ito yung mga card ng traidor. Oo, may nag-traidor sa'yo dito. Kaya hindi ka makapag-umpisa. Ito yung mga sneaky energy na hindi mo akalain na gagawin sa'yo. Kaya ayun yung nag-cause sa'yo ng pain. Na akala mo is totoo sa'yo, yung pala hindi. Kaya ito yung challenge mo ngayon. Masakit man, pero kailangan mong mag-new beginning. Okay, may mga tao talagang ganyan mga traidor. So, hindi natin maiiwasan yan. Kaya yun ang challenge mo ngayon. Hindi ka maka-move forward ng buong puso mo, ng 100%. So, 5 of Wands in the past. Let's clarify. 5 of Wands clarified by 9 of Pentacles. Okay. Kung ngayon is single ka, kasi nga meron ditong ending na nangyari. Actually, in the past, kahit sabihin pang andiyan yung conflict, argument, ito yung ito yung energy na na kaya mong maging independent. Kaya mong gawin kung ano yung gusto mo. Kahit na wala itong taong involved na nag-cause ng pain sa'yo. Heart pain. Oo. Hindi porkit nadapa ka, hindi ka babangon. Kaya mo. Maski nun in the past eh. Kung ano man tong on and off na nangyayari sa'yo, parang nasanay ka na. Kaya kahit masakit, kaya mo pa rin aliwin yung sarili mo. Kasi 9 of Pentacles is, Pentacles is, ito yung independent sa material o sa mga bagay na meron ka. At kung naging single ka man, dahil nga nagkaroon ng ending dito, in the past, hindi lang ngayon, kaya mo maging independent, kaya mo pumunta sa kung saan mo gusto mong pumunta, kaya mo bilhin kung ano yung gusto mong bilhin. So, kumbaga, palaban ka pa rin. Hindi mo hahayaan na ikaw ay parang saktan na lang ng ganun, hindi mo hahayaan na parang tapak-tapakan ng ego mo. Leo is palaban eh. Kaya nakikita ko yung energy mo na kahit na left and right ang sakit, babangon ka pa rin. At bumangon ka talaga. Okay, the world, new cycle. New beginning nga sabi. Clarified by Queen of Swords. Yes. Palaban. Kung sinong dapat ikat. Pero, ito yung ito yung Queen na yes, gusto mo ng katotohanan. Yun yung gusto mo yung katotohanan lang. Kung itong taong to ay tinraidor ka, nag-backstab sa'yo, may mga sneaky energy na nalaman mo. Ngayong, in the present moment, kung makikipag-usap man sa'yo to, kung sino man tong involved sa'yo, romantically, or marriage ba to, gusto mo ng clarification. Walang BS. Yung totoo lang. Pero kahit mangyari man yung pag-uusap ninyo, nangyari na eh. Gusto mo na ng clarification, yes, pero ando dun pa rin yung ikakat mo tong taong to. Kasi nakapag-decision ka na eh. Dito pa lang, nandito na yung energy mo ng pagiging independent eh. So whatever it is na gusto mo malaman o pagtatraidor, na gusto mo gusto mo ng clarity, ando doon na rin yung isip mo na pagtimbangan mo na ikakat mo pa rin tong taong to. Dahil gusto mo ng panibagong journey. Ibang bagay. Gusto mo na ibang chapter. Ayaw mo na nito. Kaya may 8 of Cups. Yes. Kanina nung hindi ko pa kinaklarify, sabi ko baka cycle lang. Ba't hindi? Mismo ikaw, ano ba itong mga langgam na itim na to? Pasensya na po sa mga itim na langgam dahil sabi nga nila pag magtatag-ulan o tag-ulan, nandiyan po ang mga langgam. Buti na lang ito yung mga itim na langgam. Okay. So, gusto mo ng next chapter. Clarification but still move forward. Ando dun yung isip mo. Okay. In the future, 8 of Cups. Ito na yung okay, bye-bye. Kung sino ka man, kung ano man tong relasyon na to, bye-bye.
pagod na ako, umintindi, pagod na ako sa mga BS mo. It's time for me para mag-move forward sa panibagong yugto ng buhay ko, whatever it is. Love man yan o hindi, new journey para sa mga creative talents ko na meron ako, dun ako. Pero ikaw na nakakadrain ng energy, bye-bye. Okay, 8 of Cups, clarified by Page of Cups. Yes. Alam mo, kung ano man to sisimulan mo, yun yung gustong-gusto mo. Parang yung emotion mo is nandoon. Kasi Page of Cups is nag-o-offer ka ng panibagong love, emotion. Hindi man sa tao, pwede itong isabagay. Yun, nandoon yung focus mo in the future. Kung ano yung sa tingin mo yung pwede mong pagtuunan ng pansin, bigyan ng atensyon na magbibigay sa'yo ng positibong bagay na magpapasaya sa'yo. Kasi para sa'yo, yun yung makakagaling sa sugat na nararanasan mo dati at hanggang sa ngayon. So, yun. Okay, your hidden energy, the Justice, clarified by the Star. Yes. Ang hidden energy mo is, gusto mo nga ng fairness, di ba? Yung totoo. At dahil dyan, ang yung hidden energy is, hindi mo alam, kasi Star is healing. Na dahil sa ginagawa mo to na nag-move forward ka, hindi mo alam na unti-unti ka na nag-heal. So, maganda yan. Maganda tong card na to. Kasi may mga tao na, gusto ko mag-heal. Hanggat sa sinasabi nila gusto ko mag-heal, hindi nila alam na lalo nilang pinapatagal yung proseso. Pero ikaw hindi. Habang nag-move forward ka, hindi mo naiisip na ayun na pala yung part ng healing mo. Kaya ito yung focus mo, yung emosyon mo dun sa tao o sa mga bagay na pagbibigyan mo is yung magbibigay rin sa'yo ng energy na positibo. At dahil doon ka nag-heal nang hindi mo nararamdaman. Which is maganda nga yun, hindi mo nararamdaman dahil in the future malalaman na, parang hindi ko na gano'n nararamdaman yung sakit. So, yun yung mangyayari. Kaya nga ang advice dito is, nakikita mo, Death card. Transformation. So, talagang may transformation na mangyayari sa'yo, Leo. So, ang outcome is 3 of Swords. Ano pong clarification yan? Page of Wands. Yes. Ano yung passion mo? Doon ka. Ano yung magbibigay sa'yo ng liwanag? Doon ka. Yun yung focus mo. Iiwanan mo tong 3 of Swords na nagbigay ng sakit sa emosyon mo. Kasi heartbroken ka talaga dito. Kahit kahit 8 of Swords, 7 of Swords, puro Swords, 3 of Swords, di ba? So, ito yung dun ka sa tingin mong magbibigay ng liwanag para sa'yo. Kumbaga, yung magbibigay ng freshness sa iyong energy. So, which is maganda, Leo. Okay, ano po ang clarification card ng Death card? So, parang kahit na matinding sakit ang naranasan mo dito, Leo, parang in the future, parang mamani-maniin mo na lang. Kasi nga, sabi ko, paulit-ulit, hindi mo alam na nag-heal ka na. Wheel of Fortune. See? Move forward to different direction. So, whatever it is na tatahakin mo, ito yung panibagong yugto na ibinigay sa iyo ng universe. At determinado kang puntahan yun at iwanan kung ano man. Yung mga energy, sitwasyon na nagbigay ng, let's say, nag-drain sa energy mo. So, iiwanan mo na yan. Kaya, Death card, transformation, Wheel of Fortune, new cycle, new beginning, new destiny. So, Leo, dahil yan ang iyong reading, ngayon naman is message para sa universe. Ano po, universe, ang Oracle card para sa inyo.
Alam nyo, guys, hirap na hirap akong mas ibalasa to dahil unang-una bago. And then, at the same time, ang liit ng kamay ko, ang laki ng card. So, ano pong oracle card ang bibigay ng message para galing sa universe para kay Leo? Anger, argument, conflict. Okay. Galing ka na doon. Tapusin mo na yan. Sinasabi ng universe na panibago ka ng journey, panibagong cycle. Kung ano man tong argument, conflicts na nangyari sa'yo in the past, tanggalin mo na yan. Kasi hindi na magdudulot yan ng magandang energy sa'yo. So, Leo, this is your reading. I hope nagustuhan mo. Kung nagustuhan mo, just comment down below. And see you sa aking susunod na reading. Bye-bye!